shout out po dito sa aking mga katibak. Ay, grabe, ang laswa. Ay, napakalaswa naman no. Tingnan nyo nga, tingnan yung katawan niyan. Ang tangkad na, ang laki pa ng katawan, tapos malaman-laman ninyo, ang underwear nito ay tibak. Anyway, at pinasadahan ko lang po at kasi talagang hindi po ako maka-move on hanggang ngayon. Kaya ko lang naman po ginamitan ito ng kwan. Nagkaroon na ako ng interest dito dahil doon sa sinasabi ni Inday Sara na tambalos-los nga daw. So ngayon, para bakit kaya sabi ko ganyan? Ba't kaya tinawag ni Inday Sara na tambalos-los ito? Ay, ang gwapo naman. Matangkad, malaki ang katawan. Aba, nung ni-research ko at tinanong-tanong ko yung kutsara ko, bumali-bali yung kutsara ko, totoo daw pala talaga. So ngayon, inalam ko naman doon sa isang parapernalyas ko, ay nakita ko nga, pula, kulay pula yung tibak na ginagamit ito. Ayan ata. Para lang po natin na makumpirma siyempre. Kaya ako naman po tinapik yan kahapon sa video ko dahil yung pagkakasabi ng tambalos-los ay kumpirmado yung pagiging tambalos-los ito dahil yun na nga tibak ang underwear ito. Ngayon, pumasok naman tayo dyan sa isang babae dyan na senadora. Hindi rin pala nagkukanya, hindi gumagamit ng pantiyan. Kundi Carsoncillo na langgot siya. Hindi rin nagpapantiyan. Yung isang senadora dyan na mukhang bayawak. Langgot siya. Alam niyo ba yung langgot siya? Yun pong sako yun na makapal na gawa sa abaka. Ay hanggang ngayon po meron yan eh. Langgot siya. Hindi po yung plastic ha. Langgot siya yung parang abaka. Yun. Eh kasi maganda raw ang pakiramdam niya. Since na pinagnanasaan niya si Pastor Kibuloy, masarap daw para sa kanya ang mag-underwear ng langgotse. May mga kana talaga. May mga something na talaga itong mga kana ito. Mga mapakongreso at mga senador. May mga something na. Ito pa. Bago tayo pumunta doon sa mga seryosong usapan, ay unahin ko muna ito para sa ganun ay makondisyon muna kayo. Ito pa ang isa bago tayo mapunta sa seryosong usapan. Ito pa lang si Butod. Medyo napalakas pala yung pagkakasuntok sa kanya ni Bangag. Grabe. Kasing laki ng kamao pala yung dito sa noon niya. Kasing laki pala ng kamao. Kaya tuloy, dapat yan kasi kung sinuntok niya doon sa kabilang side, sinuntok din niya dito para naging sungay na. Ayun, at yung ganun pala, kaya nagpakon pala yan. Nakonfine pala yan dyan sa clinic nila dyan sa Malacanang. Dahil doon sa sobrang laki pala yung ayaw magkuhan hanggang ngayon po ay nakakuhan pa rin. Nakalubo pa rin yung gasuntok kalaki na butod sa kanyang noo. Tingnan nyo. Imaginin mo, saan ka ngayon makakakita ng tao na doble-doble butod? May butod sa noo, may butod sa tiyan, may butod sa pusod, may butod sa puson. Ayan. Ngayon, di ba naghahamon ako na gusto, na kayo ang tumanong dyan, naghahamon ako kahapon doon sa video ko na kung hindi totoo yung sinasabi ko, na itong si tambalos-los na ito, ang gamit ay tibak. Bakit walang pumatos doon sa among ko? Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ko.
Tingnan mo. Ang laki na. Ang sagwa siguro makita mo yung sa bits. Tapos ang laki-laki ng katawan. Tapos nakatibak. Oh, ngayon. So, imagine mo yan. Tingnan mo. May mga saltik na talaga. May mga saltik na. Oh. Yung isang senadora mukhang bayawak, imagine mo, ang underwear na ginagamit, langgots eh. Para pag naglalakad daw siya, nasasagi-sagi. Kasi nga, tinuluyan na hindi napansinin ni Pastor Kibuloy. Kasi ang gigil kay Pastor Kibuloy ito. Kaya yun na lang ang naisipan niya, mag-underwear ng langgotse. Ayan. Okay. So, sige, dito na po tayo sa seryosong usapan naman. At, pero take note ha, kung dinaan ko man sa biro yon, totoo po yun. Totoo po yung sinabi kong yon, na si Tambaloslos ay ang ginagamit na underwear ay tibak. Ay, grabe na to. Ano ba yan? Sige. At bago po tayo magsimula sa seryosong usapan, ay nais ko po munang ipaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ganon din po, doon po sa mga bagong nag-subscribe sa akin, maraming salamat po. At magmula po sa oras na ito, ay kasama na po kayo sa mga suswertihin. Ayan po. So, yun po ang ipinagdadasal ko lagi dito, na lagi kayong swertihin sa buhay at lagi kayong ilayo sa kapahamakan. Ganon din po ilayo kayo dito sa mga kawatan na mga politikong mambubudol na mga ulaga pa. Ayan. So, ano ba yung seryosong usapan natin? Hindi pa po ako lalayo dito sa virus. Okay. Kung inyo pong nababasa yung mga comment dyan, may mga nagpapatunay na sa lugar nila ay nagkalat na raw po yung virus. Which is, totoo naman po. Hindi lamang po dito sa atin. Maging sa UAE, United Arab Emirates, ay nagkalat na rin daw po. Ito ba ay gawa-gawa ko? Hindi po. Kasi nandyan po yan sa comment section na hindi ko naman po kilala yung mga nagko-comment na yan. Ang pagkakaalam ko po, akala ng iba, ganun lang po yung kasimple yung sipon-sipon na yan. Kaya parang hindi pa po talaga totally nagbobom. Pero hindi po nila alam, virus na po yan. Diyan na po magsisimula. At yun na po yung sinasabi ko, na yung sipon-sipon na yan ay pwede pong makamatay, lalo po rito sa mga kabataan. Iiwas nyo na po yung mga anak ninyo, at huwag nyo pong ilalabas ng bahay, at kung may mga tao po, iiwas ninyo. Huwag nyo pong ididikit sa mga tao. Kung nandyan po sila sa labas, hatakin nyo po papuntang loob ng inyong bahay yung mga anak ninyo. Hindi po biro itong sinasabi ko. Hindi po biro ang virus na ito. At katunayan, may mga namamatay na rin po. At dyan lang po, kung inyo pong sasalisikin yung mga balita, ay naibalita po yan sa mainstream media. Hindi ko nga lang po sigurado kung naibalita sa Channel 7 yung may mga namatay ng bata, dahil po hindi ako nakapanood ng Channel 7 dahil nga ay wala po ako sa opisina kahapon. So, at saka isa pa, Sabado. So, yun po ang aking paalala. Ngayon po, marami pa rin po sa inyo yung mga nagtatanong kung ano raw yung gagawin sa sili at kalamansi. Bakit nga po ba ganon?
kahit gustong-gusto kong ituro sa inyo, bakit ayaw nyong tulungan yung mga sarili ninyo? Bakit nga po ganon? Di po ba? Samantalang, inuulit-ulit ko naman po dito. At mayroon na rin po nag-comment dyan kung ano yung title noong video ko na kung saan ay itinuro ko yung proseso one by one. Bakit po hanggang ngayon ay nandiyan pa rin po yung mga tanong nyo kung anong gagawin sa kalamansi? Ay papaano po ngayon kung pipilosopuhin ko na lang kayo dahil sa katangahan ninyo? Di ba? Paano ko sabihin ko, sasagutin ko kayo ngayon kung ang tanong nyo kung anong gagawin sa kalamansi at sa sili. Baka masaktan kayo pagka sinabi ko yung kapilosopuhan na sagot. Mayroon pa dyan, didikdikin daw po ba at ipupunas daw ba sa katawan? Hindi. Ito, dikdikin mo yung sili, pati kalamansi, tapos ibudbud mo sa mata mo. Ilagay mo sa loob ng mata mo. Grabe naman kayo. Sinasabi ko na nga po lagi ng sinasabi dito, hindi po biro itong sinasabi ko, kaya po nagagalit ako. Dahil gusto ko kayong tulungan, ayaw niyong tulungan yung sarili ninyo. Di ba? Yun po ang sagot ko. Since na hindi niyo pinapakinggan, hindi niyo pinapanood yung kabuuan. Mario Joseph, kasi sabi ko pa lang. Di ba? Panoorin nyo lang yung ano to? Yung mga comment yan, sinasabi tinutulungan na nga kayo eh. Diyan nga po lumalabas talaga, sa title lang kayo nagbabase. Kaya, pasensyahan na lang po tayo kung sabihin ko kayong tanga. Di ba? Pasensyahan na lang po tayo. Ako ito magpupursiging tulungan kayo ay tulungan sarili nyo. Nakakapika. Kasasabi ko lang. Di ba yung kahapon na video ko, kasasabi ko lang. Sinabi ko pa rin yung proseso, hindi lang yung nakaraang video ko, di ba? Sinabi ko ang proseso kahapon lang, pero ang tanong mo pa rin kung anong gagawin doon sa kalamansi at sili. Di tanga ka, certified tanga ka. Mamamatay ka dahil sa katangahan mo. Maniwala ka sa akin. Di ba? Nakakapika. Ngayon ito, uulitin ko na naman. Ha? Pag ito ay may nagtanong pa, palalakihin ko na, kung ikaw ay lalaki, palalakihin ko na yung bayag mo. Pag ikaw naman ay babae, ha? Lalagyan ko ng buwa yung bilat mo. Sige. Kasasabi ko pa lang sa video, inulit ko naman. Ito ang third time na uulitin ko. Kasi di ba ang sinasabi ko po sa inyo, kaya ganun na lang po, inuulit-ulit po ito, dahil mahal ko po kayo. Di ba? Baka ito, hindi ko subscriber ito eh. Tapos ngayon, yung singit ng singit dito eh. Gustong sumali, hindi ko naman pala subscriber. Ha? Kasi ang alam ko sa mga subscriber ko matatalino. Yung mga hindi ko subscriber, yung mga bugok. Kung hindi lang madadama itong mga subscriber ko, mga followers ko, hindi ko uulitin to. Nakakapika. Okay, uulitin ko lang. Mayroon pa nagsabi dyan, at isa ring gunggong. Dahil ako nang dyan. Ang sinasabi ko raw, isang buwan daw yung tama. Pero sinasabi ko raw kahapon na video ko, 5 days. Tama rin. Dahil ang sinasabi ko, hindi ko lang nasabi na kapag hindi naka-refrigerator, ay 5 days lang yan, palitan nyo na. Pero kung naka-refrigerator naman, di 1 month, ewan ko, di ko maintindihan to. Huwag nyo na lang ang sundin to sinasabi ko. Doon sa mga tanga, huwag nyo lang sundin. Nakakapika lang. May mga reply ako dyan, X na lang. Para sa ganun ay makakon kayo.
Grabe. Uulitin ko lang. Kaya ako ginagawa ito, wala naman akong pakinabang sa pagtuturo na ganito sa inyo. Dahil mahal ko kayo. Kaya lang, siyempre, hindi natin sigurado kung subscriber ko nga ba yan. Dahil ang alam ko rito, siguro ito, pangit ito. Ito yung mga nagko-comment na ganyan na hindi tinatapos yung video, hindi alam yung kino-comment. Mga pangit siguro yan. Hindi lang siguro, talaga mga pangit. Baka mukhang si Bayawak din yan dyan sa Senado. Mga pangit yan. Kasi ang alam ko sa mga subscriber ko, pagka-subscriber ko magaganda, mga gwapo, at matatalino. Pero bakit itong mga kanito, hindi ko, sigurado ako hindi ko subscriber yan. Kaya, kasi tanga eh. Wala akong subscriber na tanga. Wala rin ako subscriber na bobo. Lahat yan matatalino. Kaya, paulit-ulit ko sinasabi yan, yung mga comment nyong kabubuhan, inilalagay nyo yung sarili nyo sa kahihiyan dahil nababasa yan ng iba. Di ba? Nakaka-high blood kayo sa totoo lang. Okay po, doon sa mga bago. Sige. Sa mga bago nag-subscribe, kasama na rin yung mga hindi ka subscriber, mapapakinabangan ninyo itong ituturo ko ito. Mag-stack kayo dyan sa inyo ng 5 kalamansi. Kung wala mang kalamansi, lemon o dayap o ano pa man na maasim. Okay? Kasi may nagtatanong kasi wala rin daw nga sa abroad ang kalamansi kundi lemon. Okay lang po yun, lemon. Okay. 5 piraso. Biakin sa gitna, tapos 5 sili. 5 sili. Buo, huwag nyo nang biakin. I-steam ninyo. Pagka na-steam ninyo, yung tubig, yung evaporation noon, yung nag-evaporate na tubig doon, yun ang itaktak ninyo dito sa saan man dyan, o anumang lalagyan ninyo, plato, baso, o ano, pero wag ng baso kasi mahirap nyo itaktak yun dahil nga baka magkalat lang, sayang. So doon na rin sa plato nyo itaktak. Ganon ng ganon. Mayroon pa rin po nag-comment dyan, ang hirap daw. Dahil natuyuan na lang daw yung kanyang ini-steam. Ay bakit? Baka naman isang kutsarang tubig lang yung nilagay mo sa kaserula mo o sa steamer mo. Kaya natuyuan ka. Ikaw naman pala, dilagyan mo ng punuin mo yung kaldero ng para maraming steam yan. Ikaw naman pala. Isa ka rin. O, di ba? Pinutulungan na kayo. Hindi biro ito, sinasabi ko. Maniwala kayo sa akin. Hindi kwento. Hindi biro-biro yung virus na yan. Sabi ko nga, may marumpang mas matindi dyan, nasusunod dyan. Pero kahit na anong tindi nang ilalagay nilang virus, kayang-kayang salagin nitong itinuro kong kalamansi at saka sili. O ngayon, ano ang gamit? Noong pawis or yung nag-evaporate na tubig doon sa takip, halimbawa po, lalabas kayo ng bahay. Or, lalabas kayo ng bahay. Halimbawa, nasa baso na yon. Magsalin lang kayo ng kaunti lang doon sa kutsarita. Kaunti lang. Yun ang ilalagay nyo sa bunganga ninyo. Baka sabihin nyo na naman sa puwet ninyo ilagay. Hindi po, sa bunganga po ninyo. Baka mamaya ilagay nyo sa tainga nyo. Sa bunganga. Ayan. Kaunti lang naman po. Ngayon, kung hindi naman kayo, kung marami naman kayo naipon, why not kung isang kutsara? Pwede po, mas maganda. Kasi po, ang layunin lang po noon, kasi wala pong pinapasukan ang virus, kundi ilong at bunganga. Kaya po yun ang lagyan.
para hindi makapasok ang virus. Yun po ang gamit noon. Yun po ang kanon. Yun po ang purpose noon. Mayroon pa palang nagtanong dyan kung ibubudbud daw ba sa katawan. Sabi ko nga, sa mata mo ilagay, dikdikin mo sili, tapos ilagay mo sa mata mo. Ganun lang yun. Para matauhan ka. Nandyan sa video ko lahat yung mga itinuro ko. O, ganun pa man, ito ngayon, ito na yung eksaktong itinuro ko dyan. Para naman nagtatanong ng kung anong gagawin ng sili at saka kuwan. Kalamansi, ito na. O, baka hindi mo pa nasundan at magtatanong ka pa naman bukas, mumurahin na kita. Maniwala ka sa akin, mumurahin kita. Sinabi na nga, itinuturuan ko kayo, doon sa mga hindi ko subscriber, tinuturuan ko kayo na para maging matalino. Papaano kayong maging matalino? Una, isubscribe nyo ang channel ko, Birana Live Studio TV. Magiging matalino ka. Kasi nga, sasaw-saw ka, nang magko-comment ka, hindi mo alam yung pino-comment mo. Yan ay naka-address dito sa aking mga hindi subscriber na nakikisaw-saw. Okay? Yan yun. Para maging matalino kayo na hindi ko mga subscriber, maliban dun sa pag-subscribe ninyo sa channel ko, panoorin mo ang umpisa ng video, tapusin mo. Yun magiging matalino ka. Kaya birada ka ng birada ng kwan eh. Ganon din po doon sa mayroon po nagtanong at okay naman po yung tanong ko. Yung tanong, baka ito siguro ay maaring hindi rin nanonood, bagamat subscriber ko ito, baka hindi rin niya pinapanood ng buong videos ko. Ganito yan, ang tanong, kung papaano raw ba na maipon ko kayo at doon sa kuweba na pagdadalhan ko sa inyo para maging safety. Di ba sinabi ko po sa inyo, antayin nyo po yung announcement ko kung talagang nandyan na at hindi na natin maiiwasan yung gira or virus, iipunin ko na po kayo at para na malalaman ninyo kung saan ko kayo susunduin. Susunduin ko po kayo. Yun po ang sinasabi ko. Kaya nagtatanong ka, hindi mo kasi pinanood yung buong video. Kaya hindi mo alam. Isa na naman tayo dyan. Di ba? Huwag po ganun. Po maraming napapahamak sa atin eh. Kaya po hanggang ngayon marami pong hindi nakakaangat sa buhay nating mga Pilipino. Dahil po doon sa simpleng instruction, hindi po nyo maintindihan. So, kaya po, ang advice ko po sa inyo, kaya hindi lamang po ako nagbablog dito, kundi tuturuan ko rin po kayong para maging matalino. Yun po. Para maging matalino, kung inyong tinatangkilik yung taong kaharap ninyo o vlogger man yan o ano, tapusin nyo po yung sinasabi. Para sa ganun, doon nyo po ma-realize kung ito ba yung mga sinasabi ba nung inyong pinapanood o tinatangkilik ay kapaki-pakinabang. Ngayon, kung hindi rin lang kapaki-pakinabang, huwag ka na mag-comment. Kagaya halimbawa nitong tinuturo ko sa inyo, yung kalamansi at saka sili na yan. Kung iniisip nyo, hindi kayo naniniwala dyan. Kung iniisip nyo ang katarantaduhan lang, ay di huwag ka nang manood at huwag ka na rin mag-comment. Kasi pa nag-comment ka na hindi mo napanood yung buong video, kahiya-hiya ka dyan sa mga kasama mo na makakabasa ng comment mo. Yun po yun. Ako po kasi ang nahihiya para doon sa mga tanga na nagko-comment. So, pasensya na po. Diretsahan lang po ako para po mapaaga yung paggising sa mga utak ninyo. Baka kasing utak lang din kayo tambalos-los ng mga tanga.
Huwag kayong gumaya dito sa mga politikong ito. Yan mga yan, wala kayong matutunan dyan sa mga politikong yan. Mga tanga yan. Kaya lang nandyan yan kasi ibinoto ng tanga. No, kasama na po ako doon sa pagiging tanga kasi hindi lang ako basta bumoto rito kay Bangag, ginastusan ko pa rin po yan. Inabot po yan na mahigit 1 milyon yung ginastos ko dyan noong kampanyahan. So isa rin po ako sa tanga. Oh. Pero pag nalusutan man ako ng pagiging tanga, yun po ay hindi na po mauulit yun. Ayan. Ganun naman po kasimple. Uulitin ko lang po sa inyo, huwag niyo pong panoorin ang video ko kung iniisip ninyo na hindi totoo itong sinasabi ko. Pero kung iniisip niyo naman na totoo ang sinasabi ko, panoorin po ninyo ng buo upang sa ganon, yung mga darating na mga announcement ko, papaano na kung bukas ay nandyan na yung gira, nandyan na yung pinakawalan na ng in-check yung mga virus na yan, di wala pa kayong nalalaman. Nag-announce na ako lahat dito, hindi nyo pa rin napapanood. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Oh. Pasensya na po kayo pero kon po ako po yung taong diretsahan magsalita. Ako po yung hindi ko po rito kinukan yung kwan. Hindi ko po rito kahit na kwan kasi paulit-ulit na lang di ba? Siguro ngayon, ewan ko lang kung may magtanong pa. Di ba sabi ko sa inyo, pag may nabasa na kayo dyan, murahin nyo na. Di ba? Ayun, hindi nyo minura. Sana minura nyo na Parang natauhan Katangahan. Oh, di ba? Grabe naman. Sobra naman. Sus. Ulitin ko lang po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, dito sa Birana Live Studio TV, pindutin nyo po ang subscribe, pindutin nyo po yung notification bell, pindutin nyo yung all para sa ganon, lahat ng mga i-upload kong video, mano-notify kayo. At doon naman po sa John Birana Vlogs, ay aantayin, bagamat sinabi ko, naantayin natin yung 1,000 subscribers doon sa John Birana Vlog at doon magla-live tayo. Hanggang ngayon po, hindi pa rin dahil yung 4,000 watch time hour ang inaantay natin. At yun po yun, hayaan nyo po at magla-live pa rin po tayo dahil nakakonsentrate po pati ako dito sa pagpo-formulate ng mga iba pang posibleng pangharang o pangontra sa virus na darating dito sa atin. Hindi lang po ako isa, kundi marami po kami magkakasama dito na nagre-research hanggang patuloy namin nire-research yan kung papaanong aharangin yung mga virus na yan na darating pa. Pero itong virus nito ngayon, dyan naman po sa kalamansi at sa kasili, patay na po yan. Hindi na po makakapasok sa inyong sistema yung virus na yan. At ganun din po, talagang marobdob na yung aming pag-research kung paano kami makapag-formulate yung pinaka-the best na hindi maaapektuhan yung ibang tao na lason. Kasi, sabi ko nga po, kaya hindi ako makakilos-kilos dahil pagka pinakawalan ko yung mga virus dyan na sa sobre or ano pa man na ipakalat ko sobre dyan na virus dyan, madadamay naman yung iba, hindi ko po gagawin yon. Ngayon ang pinag-aaralan po namin dito, kung papaano doon lang sa target na tao, yun mabibigyan namin ng virus. Yun po ang pinag-aaralan namin ngayon. Yun po ang napag-aralan na po namin, pinoformulate lang. So, sana po, pasensya na po kayo doon dahil medyo talagang lang ako. Talagang nag-init lang ang ulo ko dahil diyan sa kanyan. Kasasabi ko lang, di ba? Doon sa video ko, kahapon lang, sinabi ko na kung paano ang proseso. Nagtanong pa rin kung ano raw gagawin. Kaya sabi ko, kung hindi kita subscriber, mag-subscribe ka rito para tumalino ka. Pangalawa, huwag kang magko-comment nang hindi mo tinatapos ang video at hindi mo iniintindi ang video na sinasabi ko.
Dahil pag naulit yan, palalakihin ko yan. Kung ikaw ay babae, lalagay ko yung bilat mo dito sa noo mo, kagaya dito kay Kwan. Kagaya dito kay Butod. Oh, nalagyan na ng bayag yung noo. Ayun naman ay si binuntal. Bangag yun. So, ayun ko. Basta po, magmatsyag po tayo. Nandyan po, hindi po ako ang nagsasalita. Nandyan po sa comment section at mababasa po ninyo na pinatunayan na nagkakalat na raw po ang virus na yan. Partikular dito sa Quezon City at lalong-lalong na doon sa UAE. At yan po naman po, may comment naman po dyan. So, mababasa naman po ninyo. So, importante rin na paminsan-minsan, basahin nyo rin yung mga comment ng tao kung ano, para doon po, may mapupulot din po kayong aral doon. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.